Okay mga guys 'no, si dating senador, dating senador na si Antonio Trillanes, nagpa-interview, kumbaga Ah? nagmamaktol siya kung bakit ang ICI ay hindi man lamang daw iniimbestigahan yung sa Davao. Sa Davao samantalang ito yung pinakamalaking nakuhang budget nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte 'no, kundi itong si Pulong Duterte. So ano 'no, ang nagmamaktol siya kung bakit itong ICI, parang selective lang ba ang iniimbestigahan. Samantalang ang pinakamalaking budget sa buong kasaysayan daw ng Pilipinas, hindi man lamang iniimbestigahan ang Davao. Ito ang pinagmamaktol ni ano 'no, ni dating Senator Trillanes. So, bakit gano'n daw ang ICI? Hindi nga malaman kung takot nga ba ang ICI o nagbubulag-bulagan. So, ito ang ating bibigyan ng reaction 'no, reaction komentaryo, reaction criticism. Kung ano man inyong mga saloobin diyan mga kababayan, puwede rin naman kayong mag-comments. Okay, ito ay galing kay Bilyonaryo Channel, Itong bibigyan natin reaction galing sa Bilyonaryo News Channel. Okay 'no, so umpisa na natin mga kababayan 'no, kung ano yung pinagmamaktol ni dating Senator Trillanes. Pinuna ni dating Senador Antonio Trillanes ang ICI dahil sa umano'y hindi pag-iimbestiga kina Congressman Paulo Duterte at Senador Bongo. Kung hindi raw ito gagawin ng komisyon, tama lang daw na magsara ito. Kaugnay niyan, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, kasamang Willard. Sir, paano ho ninyo i-assess ang performance ng ICI so far? Bagsak po, no? Kasi alam nyo, sinusubaybayan ko to simula nung create ito nung August o September, tinitignan ko kung paano nila ikakandak yung investigation. Ordinarily, dapat sisimulan nila yung investigation kung saan ba ito nanggaling, kailan ba ito nagsimula. Kaso ang nangyari, sporadic kung saan-saan lang ang investigation na nagsisimula. Tapos, yung mga malalaki na talagang pinakamalalaking mga insertions at anomalous transactions, kagaya nga nung yung 51 billion pesos na insertion ni Pulong Duterte sa isang distrito niya at yung kay Bongo na 7 billion pesos worth na contracts, 200 contracts ito na binigay niya sa tatay at sa kapatid niya, hindi man lang ipinatawag si Bongo, tapos si Pulong pinatawag, pero hindi sinipot, tapos gano'n na lang. Hindi man lang inulit. So yun ang problema ko dito sa ICI na to, ay talagang is either duwag sila o hindi sila marunong mag-imbestiga or nakompromiso na ito. Sa ngayon, Senator, iisa na lang ang commissioner na natitira. Okay 'no, mga guys, tingnan niyo naman, Oo nga naman 'no. Bakit nga ba talaga ano, medyo ano 'no, nagmamaktol nga si dating Senator Trillanes na kung bakit nga ba hindi iniimbestigahan ng ICI yung mga distrito sa Davao City. Katulad ng yung 51 billion daw, 51 billion may insertion na 51 billion si Congressman Pulong sa kanyang distrito. Bakit nga ba hindi iniimbestigahan? Ayun ang tanong ni What? ano ni Trillanes, ni dating Senator Trillanes. Bakit nga ba? Ano ba ang ICI, hindi nga malaman kung takot nga ba o na-compromise na o kung ano man ang ano. Ayun ang na katanungan ni Trillanes na hindi
na kumbaga gumugulo sa kanyang isipan, eh, kung bakit gano'n. Eh, napakalaking, budget 'to na inilaan pero hindi man lamang iniimbestigahan. Sa ICI at yan ang kanilang chairman na si Justice Andres Reyes Jr. Umaasa pa ho ba kayo na mapapatawag pa si Paulo Duterte muli at maiimbestigahan or ipapatawag at least si Senator Bongo? Alam niyo po, I am not expecting anything anymore kasi nung nandiyadyaan pa yung sinasabi nila na maaayos daw at magagaling na mga commissioner, duwag rin naman hindi rin naman pinatawag di ba? Kaya aasa lang tayo sa wala. Alam niyo, nagbigay na ako sa kanila ng mga dokumento, nagbigay ako sa kanila ng sulat para man lang madala doon yung kanilang investigasyon kasi doon nagsimula Si Bernardo na key witness nila na ginamit, ang nagtalaga niyan si Bongo. Si Diskaya na isang rin nila, isang primary suspect nila, ito ay namayagpag noong panahon ni Duterte at si Bongo rin ang nasa likod niya. Tapos si Bongo hindi nyo man lang pinapatawag. At this point in time, I'm not expecting anything from this body kasi yun na nga, it's either duwag sila or nakompromiso na. At hindi ho sumagot, Senator, ang ICI sa inyong sulat, ano? Hindi po. Hindi sumagot. Tapos ito yan. Alam niyo po ba na may marami pang mga retired police dyan. Ito, si General Asurin. At dati, noong una, si Mayor Magalong, sila daw yung mga investigador na magagaling. Pero alam nyo, hindi man lang sila tumungtong dun sa Davao City, sa district ni Pulong, at nung pumunta man lang, nag-picture taking. Napakadali lang naman po niyan kasi makukuha nyo yung mga kontrata nung 51 billion na yon. Doon sa kontrata na yun, makikita nyo yung mga kontratista na ginamit ni Pulong. Papatawag nyo lang yun dyan, hanapin asan dito yung project mo. O pagka makikita mo kung ghost siya, di wala kang makikitang project. Kung substandard siya, di ora mismo makikita nyo na. Hindi ginagawa. So, anong ginagawa nitong mga ito the past few months? Yun ang problema natin. Given that, sir, mas pabor ho ba kayo na ipasa na at itulak ng palasyo as urgent at hindi lang simpleng priority ang panukalang bubuo sa Independent People's Commission? Hindi po ako pabor dyan kasi that will be redundant doon sa Office of the Ombudsman. Ang maganda dito, creation ng isang anti-corruption agency under the Office of the President para diretso magagawa niya kung ano yung kailangan niyang gawin, maimbestigahan kung ano yung kailangan gawin. Kasi kung yung ganyan independent body na yan, pag maglagay ka rin dyan ng duwag or kaibigan ng mga Duterte o kaya tiwali, wala rin mangyayari yan. So besides, sabi ko nga, andyan dyan na rin yung ombudsman. Remember, nung create itong ICI, ito po ay isang stopgap measure dahil hindi pa naitatalaga nun si Ombudsman Remulla. Ngayon na nandiyan na siya, mukhang seryoso din naman siyang mag-imbestiga. So bigyan natin ng tamang panahon si Ombudsman Remulla na sa ganun makonduct niya properly mga investigations niya. Speaking of the Ombudsman, sir, ano na ho ang update sa isinampa ninyong reklamong plunder at iba pa laban kina former President Duterte at Senador Bongo noong October? I would like to assume na nagsisimula na yung fact-finding phase nila. And besides, kompleto naman na yung mga dokumentos sinabmit namin. I-validate na lang nila yan sa DPWH, sa COA kung authentic documents yun. Kasi kahit na may certified true copies kami, kailangan nilang siguraduhin yon. So, mas mapapabilis yung kanilang pag-imbestiga. Hopefully, by January, umuusad na yung preliminary investigation. At sa tinaguriang DPWH leaks naman, sir, as a former legislator, hina rin namin ng inyong mga insights. Normal ho ba na magkaroon ng project wish list ang iba-ibang mga individual sa National Expenditure Program? Alam niyo po, obligasyon ng mga congressman
bilang representante ng distrito nila na magtulak sila ng mga proyekto para sa distrito nila. Kung kailangan ng eskwelahan dyan sa isang munisipyo, kailangan ng tulay dyan sa isang barangay, sila ang nakakaalam nun. Sila ang magsasubmit nun para itutulak nila. So there is nothing wrong per se with such a list assuming na meron niyang ganyang listahan. Ang problema, magkakaroon ng problema sa ganyan kung yung mismong legislator siya yung may kontrata, ay may kontratista or nangungumisyon siya doon sa mga projects na yon. Yun lang naman yung mga problema dyan. Kasi anong nangyari because of the lynch mob mentality created by this flood control scam, lahat ngayon ini-equate na ng mga tao na pag kami project itong si congressman dito sa isang barangay o isang munisipyo, gumawa na siya ng krimen. Hindi po, kasi yan ang kanyang trabaho. Kailangan niyang itulak yung mga kailangang proyekto ng kanyang distrito para ito ay matugunan yung pangangailangan ng kanyang konstituente. Yung mga sa national government, sa DPWH, hindi nila malalaman yan. Ang district engineers, hindi nila malalaman yan kung ano yung kailangan, ano yung priority ng isang probinsya at isang munisipyo. Kaso, yun na nga, because of itong nangyari mga corruption, na-trauma yung tao eh. Kaya ini-equate nila na pagka may proyekto ka ay gumawa ka na ng krimen. Hindi naman po automatic yun. Ano ho, sir, ang dapat maging attitude ng taong bayan? Therefore, dito sa mga naglalabasang mga DPWH leaks at listahan ng mga project proponents? Ako sana ito ang advice ko sa ating media. Itong dapat nung nilalabas-labas yan ni Lebiste sa media, dapat tinanong siya, ano ho ba ang krimen kung kasama dyan yung pangalan nyo? Siya mismo ang magsasabing walang hindi ito krimen. O then, therefore, what are we talking about? Ganon din kay Senator Lacson. Assuming meron siyang hawak din na list galing kay Cabral, tanungin nyo lang no si Senator Lacson, ano po ba yung krimen ng mga taong nandiyan dyan sa listahan? Kasi pag sinabi niyang, hindi, krimen na to na nandito, di dapat filean niya ng kaso. Hindi niya mapafilean ng kaso kasi nga wala namang krimen. Yung listahan na yun is not an evidence of anything. Kumbaga, sir, kailangan pa ma-check kung ano ang kinahinatnan ng mga project na pinopost na yun. Yes. At kung ghost project yan, yung contractor ang sisingilin dyan, tapos kung yung contractor ay umamin na nagbigay siya dito sa congressman yan o sa senador na yan, then yun, meron na silang krimen na ginawa. Ganun po yan. Pero yung listahan per se, alam nyo, ano yan advocacy nila yan dapat. Kung ikaw ay congressman at wala kang project, hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Hindi mo ginagawa yung obligasyon mo at mandato mo. Maraming salamat po sa inyong oras, dating Senador. Okay, no, mga kababayan, ganun pala, no? Ganun pala yung paghihimutok. Yung kumbaga inilabas ni Trillanes ang kanyang saloobin tungkol sa investigasyon ng ICI. Kung bakit nga ba hindi iniimbestigahan yung distrito ni Pulong Duterte. Ayun ang paghihimutok ni dating Senator Trillanes. Matindi talaga to si talagang kumbaga ang kanyang mata ay nakatuon lamang sa Davao. Si Trillanes hindi naman sa sa pagpipintas, no. Pero okay din naman 'yon, no. No, okay din naman 'yun kung bakit ang ICI bakit naman hindi iniimbestigahan yung budget budget na inilaan kay Pulong Duterte. Ayun ang pinagmamaktol ni dating Senator Trillanes. Okay, no, so sana nga no, magkaayos na sila at sana nga umayos na rin ang ICI. Okay, no, so okay, nalaman natin, no, sa sa tinalakay ni dating Senator Trillanes na ang Davao may pinakamalaking insertion ng bakit hindi iniimbestigahan ng ICI.
Okay, so puwede rin kayong mag-comments diyan mga kababayan 'no. So, okay hanggang dito na lang tayo mga guys 'no, mga kababayan. Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa gano'n ay ma-update pa kayo sa mga iba ko pang mga video na tatalakay sa ating issue sa ating bansa at lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Okay 'no, so maraming salamat.